Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikasiyam na kabanata. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ang mga araw ay naging linggo. And already Ram had become part of the familiar background. Tila buong pusong tinanggap ng abuelo ang pag-aasawa niya, which was rather odd ayon sa pagkakakilala niya sa ugali nito. She hated the idea na ganon kabilis. Nahuli ni Ram ang loob nito. Kung sa bagay, hindi rin niya masisisi ang abuelo kahit siya ay magaan ang loob rito. He could be exceptionally charming and nice kung gugustuhin niya. Isang araw ay niyaya niya ito na libutin ang malaking lupain sa paligid ng bilya, sakay ng four-wheel na pick-up ng lolo niya. Ipinakita niya rito ang napabayaan na dating taniman ng mais at iba pang crops. Gayon din ang tiwangwang na lupaing dating pinagpapastula ng mga baka. Hindi na kaya ni lolo na asikasuhin pa ang lahat ng ito, ani niya. Matanda na siya at mahina. Ang panahon niya ay hanggang sa pag-aasikaso na lamang ng palaisdaan. Yun man ay may tagapamahala. Ang lahat ng ito, inilahad niya ang dalawang kamay at inikot ng tingin ang kapaligiran. Ay akin, dahil ako ang tagapagmana ni lolo. Hihimukin ko si lolo na pagkagastahan ang mga nakatiwangwang na lupang ito. Magiging productive na muli ang bahaging ito. And I'll be the new master. Then I'll be happy and complete. At yun lang naman ang dapat, hindi ba? He looked amused. You really are a spoiled brat. Komento nito, half smiling bagamat nasa makisig na mukha ang di pagsang-ayon. Tumingala siya rito. Talaga bang sa tingin mo ay isa akong spoiled brat, Ram? Mahalaga ba kung ano man ang iniisip ko sa'yo? Yes, I think so. His dark eyebrows rose in surprise. Out of character, he replied with a slight drawl. Senyorita Joanna de Viere cares little for any man, lalo na sa isang pobreng ekstranghero na binayaran para sa kanyang convenience. Ikaw? Pobre? Umangat ang kilay niya. No, I don't think so. Gusto ko nga magduda kung tama nga ba ang pagkakakilala ko sa iyo eh. My darling Joanna, hindi mo ko kilala. He grinned with irritating mockery. Tumingala siya at tinititigan ito. Isa ka nga bang ampon? Tumango si Ram. And there was a hint of provocation in his suddenly lazy eyes. Cinderella's counterpart, wika nito, smiling pero hindi katulad ni Cinderella. Ang umampon sa akin ay masalapi. And rich and eccentric old woman. Mabilis niyang kinontra yon. No, I don't believe. You are making that up. So, okay. Sa lahat ng mangingisda ay ikaw ang articulate. Sabi mo nga dahil nakapag-aral ka. Pinag-aral ka ng umampun sa'yo. At mahusay kang magdala ng damit. I'll give you that. But many people are. Kahit mahirap, pero kung mayaman ang umampun sa'yo, di mayaman ka rin. But you are not. Tinanggap mo ang trabahong ito dahil sa malaking ibabayad ko sa'yo. He laughed. It echo around the field. At gustong mamangha ni Joanna sa atraksyon nito. You are very inconsistent. Kanina ay gusto mong pagdudahang isa akong ordinaryong mangingisda. Ngayon naman ay naniniwala kang mahirap ako. Alin ba talaga roon?
Bumaba ang tingin niya sa mga kamay nito at kinuha ang mga yon at sinuri ang mga palad nito. Look at your hands. Puro kalyo. Kung hindi nga dahil diyan ay talagang iisipin kong mayaman ka nga. You really want to think the worst of me. Hindi mo ba naisip na maraming dahilan para magkakalyo ang kamay ng isa? Tumaas ang kilay niya. Sure, hard manual, labor. Mahirap maghila ng lambat at ng lubid ba? Muling tumawa si Ram, his dark eyes twinkling. For little rich girl, marami ka pang dapat matutunan sa buhay na to. Dahil bagamat hindi mo dinanas sa mga magulang mo ang ipinagkaloob sa'yo ng iyong lolo sa nakalipas na 3 taon, you were pampered by them. Huwag mo kong pagtawanan. Napipi ko niyang reklamo. It's disrespectful para sa isang temporary employee to laugh at his employer. Pagkatapos ng contract na ito, then you can laugh to your heart. But then, you will be 200,000 richer. Malaking dahilan para magtawa. Nakangisi lang ito. At pinagmasdan siya na tila isa siyang kaaliw-aliw na bata. Humugot siya ng isang mahabang paghinga at saka unti-unting pinakawalan yon. Pagkunwan ay muling nilinga ito. What do you think of, Julio? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ram. Hinalinhan iyon ng pagkunot ng noo. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit siya ng mga balikat. Lumakad patungo sa ilalim ng punong akasya at naupo sa damuhan at niyakap ang mga binti. Sumunod si Ram sa mabagal at patamad-tamad na hakbang. Minsan, iniisip ko kung saan hahantong ang pagkukunwaring ito. Muli siyang nagkibit at pinuno ng hangin ang dibdib. Tinanaw ang kaparangan. So, okay. After a couple of months, masasabi ko kay Lolo na naghiwalay tayo. Pero, hindi yun ang katapusan ng problema ko. My grandfather wouldn't stop unless I remarry and give him his great children. I was just thinking that he might marry me off to Julio para lang magkaapo. A muscle in his jawflex. And she sig again. I don't know. At least, he's a good looking. At iniisip mong pakasal sa kanya matapos mong sabihin sa lolo mong naghiwalay tayo? The savagery in his voice surprised her. Tumingala siya rito. May nakiraang galit sa mga mata nito kung sa ibang pagkakataon ay iisipin niyang nagseselos ito. But that was far-fetched. I can't allow Conchita inherit the villa, she said vehemently. All my childhood days, walang ginawa si Mama kundi ikwento sa akin ang kasaysayan ng kanyang angkan. Ang mga ninunong unang nanirahan sa bahay na yon. Joanna, she cut him off. You are wrong if you think I'm selfish and greedy. Ram, depensa niya sa sarili. Alam kong kailangan ni Lolo na makakasama sa panahon ng katandaan sa huling mga taon ng buhay niya. I know, I cannot give him that. Pero hindi ko gusto si Conchita. It's simply pure dislike and nothing else. Had it been someday else, her voice trailed. Baka sakali. Huwag kang parang bata. Sa ginagawa mo sa sarili mo, na pinaghihirapan mo, sa palagay ko, higit siyang kilala ng abuelo mo kaysa sayo. At mas mahaba ang panahong ipinagsama nila kaysa sayo. Mahinahong sabi nito. If your grandfather want to marry her, let him be. Your grandfather's not stupid to give away your inheritance. Sana'y totoo na lang na mag-asawa tayo, she said impulsively. Kapag kakunwan, ay natilihan sandali. Pagkatapos ay napatingala ito. Kumislap ang mga mata sa ideyang biglang naisip. Why not? She said thoughtfully. Wala kang asawa.
At wala ka ring girlfriend. Bakit hindi tayo totoong magpakasal, Ram? Yumuko si Ram at iniabot ang braso niya at marahas siyang itinayo. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Gusto niyang kabahan sa galit sa mga mata nito. Subalit nilakasan niya ang loob at sinabi ang nasa isip. Nang sabihin ni Lolo na ipakakasal ako kay Julio, sinabi niyang bibigyan niya ako ng ₱250,000. I am offering that you too. Damn you, he hissed. Gusto kong pilipitin ang leeg mo at lagyan ng kaunting matinong pag-iisip. Yang utak mo. Ikaw ang hindi matalino. Kung tatanggihan mo ang inaalo ko. She raised her chin defiantly. Oh God, bulalas nito. Tumaas, bumaba ang dibdib sa pagpipigil ng galit. Sa tingin mo ba, talagang kaya mong bilhin ng salapi ang lahat? Kahit ang kaligayahan? Anong pinagkaiba mo sa iyong mga abuelo? He said harshly. Nananakit na ang palapulsuhan niyang hawak nito, pero hindi niya ibibigay ang kasiyahan dito sa pamamagitan ng pagdaing. Well, he's my grandfather. You can't blame me. Marry me. And you already be a rich man, Ram. Hindi mo kailangang manghila ng lambat sa laot ng madaling araw. Don't be stupid. Nariyan si Julio, hindi ba? Ngayon lang ay nakasama na siya sa plano mo. He asked in a steely voice. Hindi agad siya makasagot. Nilakasan ang loob na titigan nito. Hindi ko siya gusto. At mas kilala kita. Like hell you do. Yes, kiit niya. And I like you. Sure? He said sarcastically. Because I'm tall, gorgeous, sexy, and what else? He taunted. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak sa palapulsuhan niya. O dahil isa lamang akong mangisda sa tingin mo, ay kaya mong paikutin sa iyong palad. Pinakawala niya ang braso mula rito. Duda akong kaya kang paikutin ng kahit sino. She murmured. But the tall and gorgeous and sexy part, that at least is true. I don't abhor you. Humugot ng malalim na paghinga si Ram. His nose flared in anger. I don't know whether to shake you to your sense or what the hell. He pulled her roughly against him and kissed her angrily. Dapat ay matakot siya dahil ang halik na ibinibigay nito sa kanya ay intensyong parusahan siya. She had thought of strangling, but her body would not cooperate. She groaned deep in her throat, not because of the savagery of his kiss, but because of the unexpected sensation of her breast, pressed hard against his powerful chest. Mula sa dibdib nito, ay tumaas sa mga kamay niya patungo sa batok ni Ram. But before she could curl her finger around her nape, Ram pulled away and stared down at her, his eyes burning with desire and doubt. You like me too? She whispered. Sinisikap ibalik sa huwisyo ang sarili. Hindi mahirap para sa iyong pakasalan ako? Ram sneered. I won't marry a child, Joanna. Nanlaki ang mga mata niya sa insulto. Tumaas ang kamay niya upang sampalin ito. Subalit nahuli ni Ram ang braso niya bago pa man lumapat yon sa mukha nito. Huwag mo kong pipiliting padapain ka at paluin. Wika nito bago tumalikod at tinungo ang pick-up. Nakakuyo mga palad ni Joanna sa tagiliran sa matindi ng galit. She felt like screaming murder, pero lalo lamang niyang patutunayan ang inakusa ng Ram na yon sa kanya. At dito na po natatapos ang chapter 9 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.